Kasi kung meron man talagang pulburan video, ang problema dyan, the intention. The intention na ba't hindi mo ilabas kasi tinatimingan yung constitutional provision na section 7 article 7 section 4 yata basta ganon na concerning the term of the unexpired term of a president who goes down served by the vice president who goes up and anyone na vice president serving more than 4 years, yun yung keyword, more than 4 years, will not be re-elected to sa president. If P.P. Sara is elevated to the position of president by whatever means na nagkaroon ng people power and all that, she will be, kung ngayon nangyari yon, she will be serving more than 4 years. Ang 4 years exacto is June 30. Kaya kung meron mang mangyayaring change over, it should be July 31st. July 1. Sorry, July 1. July 2 is safe para sa interpretation ng mga legal, ng mga lawyer, na hindi, ano ba yun? 4 years or more. Therefore, 4 years. Gusto maging presidente siya, taong bayan. Siya tahimik, ginagawa lang yung trabaho niya. Mapagsasabihan pa na gusto niya maging, di ba sinasabi, gusto niya maging presidente kasi makikinabang siya, di ba? No. Tahimik lang siya, nagtatrabaho lang siya. In fairness to the vice president. Ang may gusto maging presidente siya, yung mga tao. So kung talagang mahal mo ang Pilipinas, ngayon na. Sinasabi. Pero yun nga, iba naman sinasabi, wag muna, timing. Wala naman, hindi naman si Sara yun eh. Hindi naman na naghahangat si Sara eh. Malinis si Sara, ang hinahangad lang ni Sara, maganda yung mangyari sa DepEd. Yun yung hinahangad niya. Magampanan niya yung kanyang tungkulin as VP. Walang ka-ambisyon na maging presidente siya now na. Malinaw yun. Wala siyang ambisyon maging presidente now na. Kasi, ang giging presidente siya by way of a landslide na boto by 2028. Mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya. Tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya. No? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe na rin kayo sa kanya. No? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino eh. He's out na imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At gaya nga ng pangako ko, yung 5 hours na interview ko kay Sir Dado, live ito, ay akin pong isa-segment by segment. So, yung unang napanood nyo ay tungkol sa challenge niya ditong darating na March 31st para magpa-drug test nga. Yon. So, ito naman, isusunod natin tong second segment na to. Ito naman po ay patungkol dun sa intention. Kasi may tanong ako kay Sir Dado, dun nagtapos yun eh. Sabi ko, bakit merong mga pulboronic videos na ganito at meron pa silang mga nilalabas na mga party na video patungkol dun sa ating pinuno? Bakit hindi nila ilabas? Yun. Kung talagang tunay na merong mga ganong videos, ayaw nyo ilabas at idepende nyo. Sabi nga kay Sir Dado, parang nagiging black propaganda dun sa tao. So, kung totoo man yung mga videos niyan, itindigan nyo at ilabas nyo. Ilabas nyo sa publiko.
kung talagang meron kayong mga ganyang ano, kasi nagiging black propaganda. In fairness naman doon sa kinikriticize nila, nakakawa naman, parang nagiging black propaganda. Parang hindi maganda. Pero ang banggit niya dito nga, ni Sir Dado, ang sagot ni Sir Dado sa akin, yung intensyon. Ano ang intensyon ng mga taong ito? Bakit hindi nila inilalabas yung kanilang, di umano yung mga ebidensya patungkol dyan sa mga pulboronic video, yung mga party-party, at marami pang iba na di umano ay totoong nangyari. So, tingnan natin. Ano yung intensyon, Sir Dado? Pakipaliwanag po sa amin. Yung intensyon kung bakit binibitin-bitin pa nila yung mga sinasabi lang di umano ebidensya patungkol dyan sa mga videos na yan. So, bago po tayo magsapol guys, ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsuporta sa akin at pag-subscribe. Maraming salamat po. At sayang nga nung mag-live kami, alam nyo, konting balita lang, 65,000 ang nag-views. Amazing! Sayang, no? Hindi nag-subscribe. Pero hindi rin ako nanginayang. Basta, ang sa akin, napanood nila yung video namin ni Sir Dado, yung interview ko sa kanya, at nakapulot sila ng mga ideas, aral, o mga lesson, o kung ano yung, sabi nga, kung ano yung problema, kakibat nito ay may solusyon. Di ba? So, pag nagbangga sila, yun nga, solusyon yun. Kaya ako'y nagpapasalamat din at pinanood nila at naway meron silang napulot na aral, meron silang napulot na ideas kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa ating future generations. So, yun po. Pero sayang talaga. Ayan, 65,000. So, i-less mo yung 3,000 tsaka yung subscriber ko 70. Sana mga, roughly mga 49K sana yung nadagdag na subscriber ko. Okay, just kidding aside. Yun nga po, hindi po ako nanginginayang na mag-subscribe sila dahil napanood naman nila. Ako yung nagpapasalamat dahil pinanood nila yung videos natin. Although hindi nila na kompleto yung buong videos, salamat na rin po. Salamat po sa inyo lahat. At siyempre, lalo-lalo yung mga subscriber ko. Mahal na mahal ko kayo, mga subscriber ko. Talaga namang ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, sige po, simulan na natin. At para nang sa ganun, mapanood natin kung ano yung tunay na intensyon ng mga kababayan natin na ayaw nilang ilabas-labas itong mga di umanong ebidensya nila. Ano ang intensyon nila? So, ituloy po natin, guys. Ito na po. Go ahead, DIY KKB Sir Dado ng Pinoy Survivor. Kung meron mang may nakakaalam nga nung pulburon na sinasabi nila meron, ilalabas nila yan sa June 30 siguro, whatever. Hindi ko alam. Dapat yan, ilabas na yung meron. Yung mga nabalita na meron daw sila pulboronic video. Yun nga, tama ka. Baka, kasi may napabalitaan nga ako, balita lang naman ito na, ayun, din sa ibang vloggers na magsasabay-sabay raw sila ng fireworks. Sasabay-sabay. Lahat ng mga nagkikriticize kay BBM, sasabay-sabay na raw sila ng pagpapalabas ng mga kanilang mga ebidensya. Yung mga ganon. So, sabi ko nga sa sarili ko, ba't hindi? Kung kayo talaga may ebidensya, ba ilabas nyo kung totoo yan. Hindi yung parang binibitin-bitin nyo pa ang taong bayan para dyan sa mga ganyan. Parang nagiging
Hindi naman tayo kumakampi kung kanino man. Kaya lang, parang nagiging black propaganda. Parang gano'n. Na ginagawa ng ibang mga politiko ngayon. Yung ibang politiko. Kasi kung meron man talagang pulburon video, ang problema dyan, the intention. The intention na ba't hindi mo ilabas? Kasi tinatimingan yung constitutional provision na section 7, Article 7, Section 4 yata, basta ganun, na concerning the term of, the unexpired term of a president who goes down, served by the vice president who goes up, and anyone na vice president serving more than 4 years, yun yung keyword, more than 4 years, cannot be re-elected to sa succeeding election as hindi pwede tumakbong president. If VP Sara is elevated to the position of president by whatever means na nagkaroon ng people power and all that, she will be, kung ngayon nangyari yon, she will be serving more than 4 years. Ang 4 years exacto is June 30. Kaya kung meron mang mangyayaring change over, it should be July 31st. July 1. Sorry, July 1. July 2 is safe para sa interpretation ng mga legal, ng mga lawyer, na hindi, ano ba yun, 4 years or more. Therefore, 4 years. Eksaktong 4 years sa June 30 or July 1 is the fourth na, o ganun ba? 2 years lang 2 years lang yung from sumumpa siya, 2022, hanggang ngayon, 2024, June 30, saktong 2 years. So, July 1, 4 years pa rin yun. Within the 4 years. Ang sabi, 4 years or more. O dapat July 2. Ewan ko kung ganun magiging interpretation. So, July 2. Ngayon, kung maglalabas ka ng pulburon video ngayon, ang mangyayari, magalit ang tao talaga kasi kung masyadong endorsing, kung meron mang video, masyadong mang endorsing, magagalit ang taong bayan, maglaba, parang ngayon yung second envelope ng panahon ng Estrada, ng impeachment. Maglabas sa kalsada ng taong bayan, at mapapanood din niya ng armed forces, talaga mag-withdrawal of support kung sakali man mag-withdrawal of support, kung hindi siya kakampihan. Kasi meron kang bangag na presidente. So kung gano'n ang mangyayari, ma-install si Sara by way of succession, constitutional provision, 4 years lang siya magpiging presidente. Ngayon yung mga kakampi, siyempre, ni Inday Sara, ayaw mangyari yun. Bakit hanggang 4 years ka lang pwede naman siya maghintay hanggang 2028 doon siya tumakbo, meron siyang 6 na taon. Wala naman siyang kalaban, mananalo siya. Meron siyang 32 million na boto. So pwede siyang mag-play safe. Tahimik lang siya ngayon. Ba't niya ambisyon na maging presidente ngayon? Ang may gusto maging presidente siya, taong bayan. Siya tahimik, ginagawa lang yung trabaho niya. Mapagsasabihan pa na gusto niya maging, iba sinasabi, gusto niya maging presidente kasi makikinabang siya, di ba? No. Tahimik lang siya, nagtatrabaho lang siya. In fairness to the vice president. Ang may gusto maging presidente siya, yung mga tao Like and share. kay presidente. Ayaw na sa kanya kasi nga worried sa Pilipinas. Pero pag ilalagay mo yung constitutional provision at lalagyan mo ng, pangit naman kung 4 na taon na si Sara, pang-6 na taon yan. 1 term, di ba? So, Like and share, guys. Subscribe. 30. Kaya yun yung sinasabing timing nila. June 30. Pero kung titignan mo, ang Pilipinas, dapat, parang di lumakas yung sila tambalolong, lahat sila, dapat ngayon na. So yun yung argument ng iba, ngayon na. So kung talagang mahal mo ang Pilipinas, ngayon na. Sinasabi. Pero yun nga, iba naman sinasabi, wag muna, timing. Wala naman, hindi naman si Sara yun Hindi naman na naghahangat si Sara malinis si Sara, ang hinahangad lang ni Sara, maganda yung mangyari sa DepEd. Yun yung hinagad niya. Magampanan niya yung kanyang tungkulin as VP. Walang ka-ambisyon na maging presidente siya now na. Malinaw yun. Wala siyang ambisyon maging presidente now na. Kasi ang giging presidente siya by way of a landslide na boto by 2028.
Sa ngayon, ang ginagawa niya, she's learning the ropes of being a vice president and probably in the future for 4 more years, she will become the president. Yun yung kay Sara. Pero ang tao kasi, yung mga nakapaligid o kaya yung mga ibang, ang feeling sila, ang manok nila, Sara, doon tayo sa 10 years na Sara. Which is unfair sa taong bayan, unfair din kay Sara. Yung ibang tingin, fair yun kasi andyan yung Duterte na tatak, ayan yung 10 years, bigay natin yung 10 years. Ganun din yung posisyon ko. Pero yun nga, iniisip mo, lumalakas yung kabila. Mag-martial law. Pagka nag-martial law, patay kayong lahat. Tama? Yun lang. Kaya sinasabi ni Attorney Harry Roque, ang plan B is mag-martial law pagka hindi natuloy yung tsa-tsa. Ang sabi ko, ang sinasabi ko ngayon sa iyo at sa inyong lahat, hindi na kailangan na yung plan B mangyari pagka pumalya yung plan A. Plan B kasabay ang plan A. Tama? Naintindihan nyo? Plan B, pwede ngayon na gawin. Kasi kung nagpapanik yung administration, delikado, kung ako man na magiging advisor, Like, share, and subscribe. Hit the notification bell. buti na lang hindi. Ang i-advise ko sa administration, pag-drug test ka, bossing, pa-drug test ka. Yari ka pagka nagpa-drug test. Pinoy survivors, natinig ko sabi ni PIYKKB, putragis yung mga yan, pinag-usapan ka. Bitag lang pala yung drug test na yan. Ayan, gago, sinar. Tinanong mo kasi, yan, nakwento na. Di alam na ngayon ng advisor. Alam na ng mga advisor na, bitag yan, sir, huwag kang... May idea na sila. Ayun. Like, share, and subscribe, guys. At hit the notification bell. Di ba? Kahit saan nga, isa mong gawin Kaya nga self-destruct, huwag nyo nang problemahin si BBM. Self-destruct yan, walang matter of time na lang si BBM, self-destruct sila. At least na nabigyan natin yung advisor niya ng link. Kaya yung tawag doon? Guys. Yung Ito po yung second segment. idea. So, isusunod ko na yung third segment. Bitag pala yun. Yung upcoming, bro, yung upcoming na vlog ko nga nag-upload, babagal no? Dalawa yung i-upload ko. Yun, guys. So, yun. Nag-upload pa. Sige, guys. Gagawin ko na yung third segment. Patungkol ito sa explanation niya sa mga kasi may idea. nagtanong, may nag-comment. Sir, bigyan nyo naman kami. Explain nyo naman sa amin kung ano yung gagawin sa June 12. Yun. Indihan. Yan po yung aking itatopic sa susunod nating video. Segment number 3. So, yun, guys. Natunghayan nyo na kung ano yung intention, kung bakit nag-aantay pa tayo, hindi yung now na. Meron kasing mga iba-ibang supporters, merong sarili-sariling mga pananaw, kaya hindi po pwedeng now na. Ayon sa kanila yun, now na, hindi pwede yun. Meron binanggit dito ni Sir Dado kung ano yung intention. So, yung June 30, July 1, 2, 3. Kasi yun nga, yung term na po pwedeng makamit ng isang vice presidente, just like merong merong history yan. Just like dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Pumalit siya kay dating presidente Joseph Estrada. So, siya umupo 3 years as pamalit doon sa presidenteng naakusahan. Yon. At nakulong pa nga si dating Pangulong Joseph Estrada At 3 years siya yung pumalit, then nag-eleksyon, nanalo, another 6 years. So, 9 years si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yon. So, ito naman, dito ko tinapos yung vlog ko kasi medyo mahaba-haba ito. Yung susunod kong segment, number 3, yung patungkol doon sa ano yung gagawin sa June 12. I-explain niya rito, explain niya rito
kung ano yung gagawin sa June 12. Yung sinasabing ipahayag natin ang ating mga damdamin sa June 12 Independence Day. So, tunghayan natin yan sa susunod kong video. Kasi nga po, gaya ng sabi ko, 5 hours kasi. 5 hours, kaya ginawa ko lang segment by segment para lubos yung maunawaan kung ano yung mga pinahiwatig o pinahayag ng ating Pinoy survivor na si Captain Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So, brilliant mind to, brilliant ideas, maraming, ito yung problema. So, ano yung mga tanong, ito yung solusyon. So, nagbangga, solusyon. Kung ano yung pwedeng maging solusyon. So, yun po guys. So, abangan nyo po yung susunod kong videos. And, yun po. Again, nagpapasalamat ako sa aking mga viewers na kahit na hindi kayo nakasubscribe, ay nagpapasalamat po ako sa inyo dahil natutunghayan nyo yung mga videos, bawat videos ko, at naway nakapulot kayo ng aral, ideas dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At yung mga subscriber ko, maraming salamat po. So, after nung interview namin ni Sir Dado, nadagdagan siya ng 300. Ngayon, nadagdagan naman ng 20. Maraming salamat po doon sa mga new subscribers ko. Salamat po. So, hanggang sa muli guys. At ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Salamat po sa lahat. At naway nakapulot kayo ng aral o ideas dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog guys.